required. So, same sa concept ng SF2, mag-hide lang tayo ng mga rows na walang laman. Hide lang natin to. Right click, hide. Click, hide. Ang gagawin nyo sa mga data ngayon is pwede na siyang i-copy papunta sa ibibigay na computation ng grades for the term. Wala pang nilabas na template. So, ganun po. You copy. Kailan yung highest possible score and then copy. Copy nyo lang. Yung quarter exam, wala pa kasi hindi pa tayo nakapag-administer. So, that's how you work with the e-required. Ito naman tayo sa other functions. Itong quiz analytics, tapos punta tayo sa report mamaya. Quiz analytics, click lang quiz analytics. Dito pwede natin makita yung quiz data ng learners. So dito sa quiz, magpapakita lahat ng available quizzes. So since meron lang tayong isa, it's summative. Click lang and then select natin yung quiz and then load. So pagka-load, you have the option to combine analytics from multiple classroom. Ang silbi nito is kapag maraming classrooms ang nag-take ng same exam, pwede nating i-combine or i-merge lahat ng data para sa iisahang report of the quiz. Kasi pinapa-report tayo ng least mastered at mga mastered competencies. Pwede nyo i-combine lahat. For example, meron kang 3 grade 9. I-combine those 3 grade 9s sa iisang analytics and then i-compute niya kung ano yung mga list natin at ano yung mga mastered competencies. So anyway, since wala tayong ibang room na nag-take ng quiz, we cannot do this one. The middle part, meron kayong short data. Dito makikita kung ilan yung question, ilan yung total points, ilan yung nag-take, ilan yung hindi pa nakapag-take ng exam. So we are setting a good data here because lahat sila nakapag-exam, 4 out of 4. So, dito makikita mo yung completion rate is 100%. Meron tayong average score is 3.25. Meron tayong percentage of that score, 81.3%, which is really good indicator na maganda yung score ng mga bata. And ang median score natin is 3.5. And highest score is 4. Andyan rin ang lowest score na 2. And ang our top learner. And our passing rate, 75% of the learners pass the exam or the quiz. So therefore, if 4 sila, mayroon tayong 3 na nakapasa ng exam. And just below, underneath this, meron tayong other buttons, other data na pwede natin magamit for checking our learners' progress. So first is the scoreboard. Dito natin makikita yung mga scores ng learners. Naka-arrange yan from highest to lowest. Ano tayong Kate 4432. And they are tagged to be outstanding, very satisfactory, and satisfactory. Then meron tayong option to download their answer sheet. Yung answer sheet natin for for multiple choice pa lamang po. So pag dinownload natin to, i-click lang, save. Sakaling magtanong ang learner, ito yung answer sheet niya. Pwede nyo i-download and print. Since it's only for multiple choice, yung 3 and 4 is true or false and short answer. Hindi po siya kasama sa mada-download. So we suggest na pag gagamitin ang download answer sheet is purely for multiple choice. Gaya ng summative, pwede mag-summative ng multiple choice. Pwede mag-term exam ng multiple choice. And pwede rin yung i-download lahat ng minsanan. You just go the top. Ito, download all answer sheet. Save. And then, check natin. Naka-arrange na rin yan. 1, 2, 3, 4. In every A4, meron kayong 4 na answer sheet na pwedeng ilagay doon. Naka-arrange na po yan. Together with their scores. Okay? Balik tayo. Sa other tabs, performance distribution. Ilan ba ang outstanding? Ilan ang satisfactory? Ilan ang very satisfactory? Dito natin yung makikita. There are 2 outstanding. Isang satisfactory, isang very satisfactory.
And ang pinakamahalaga is the competencies. Masabi natin kanina, pag gumawa kayo ng quiz, dapat merong competency na naka-attach sa mga questions. So, dito siya, no? Competencies. Yan. So, makikita natin ang least mastered, mastered, not mastered na mga competencies. Example, question number 1. Ang competency natin is identifies planet in the solar system. It's a least mastered. Makikita natin dito kung bakit siya naging least mastered kasi 2 out of 4 lang ang nakakuha. Considered din na least mastered ang 3 out of 4 because kinukuha ng app yung dalawang pinaka-least mastered. And mastered natin yung dalawang competency. So, dito pa lang, pwede na natin makita kung ano yung pwedeng i-reteach na competency. Meron din tayong additional item analysis sa quiz analytics. Makikita nyo yung moderate and easy questions. And of course, meron din mga hard questions or difficult questions. And dito, meron tayong not yet taken instead of finding kung sino hindi pa nakapag-take. Diba sabi niya dito, wala na yung 0 yung not taken. Pero pag example, meron number ito. Example, meron 2. Dito, makikita natin yung pangalan ng learners na hindi pa nakapag-take. It's really great kasi nakapag-take na sila lahat. So, ito po, ginagamit natin para ma-identify yung learners na hindi pa nakapag-take. So, instead of just looking back into papers again, nandito na yung list of learners na hindi pa nakapag-take. So, that is how quiz analytics work. And sometimes, may mga learners na walang phones or kung nag-administer kayo ng exam na pen and paper, pwede tayong mag-manual encode. Ang manual encode po is yung answer ng bata, ita-transfer natin dito sa loob ng app para ma-detect natin yung summative exam. Gagamitin natin ito pag hindi inallow ng school head natin na mag-administer ng electronic exam. So, pag wala kang electronic exam, magpe-pen and paper and then yung sagot ng bata ilalagay natin sa manual encode para mabasa natin yung analytics. Pero sa loob ng app, dapat meron na yung quiz. Similar sa quiz na ginawa nyo for the pen and paper. Manual encode, select ang quiz, select ang learner. For example, si Kate and then load. So, pwede nating ilagay dito yung yung answers ng mga bata. And then, i-save nyo lang. Automatic na makakompute yung score ng bata. Okay? So, let's go back now to the next feature. So, bali yung ginawa natin dun is yung encode quiz. Same sa ginawa natin dyan. So, yung encode quiz nasa loob ng quiz analytics. So, pwede siguro natanggalin na natin yung encode quiz na button kasi nasa loob naman ng quiz analytics. Now, let's go to report. Ang report naman is makita natin dito yung progress ng bata. It's an individual report for our learners. Ito nakalagay dito is all learners. Select tayo ng SEM. It's per SEM. Pero ito, napalitan na namin ng term. Magiging term ito. First term, ganun po. You can show school name and logo. Bale, ito siya. School name and logo. Okay, yan lang naman ang pwede nyo gawin dyan. So, let's try to check all learners muna. So, all learners, nandito na yung summary. So, si Kate, meron siyang 1 out of 21 days na attendance. Yung sa report, pwede nating i-merge yung multiple months sa attendance. Para pag magkaroon kayo ng PTA meeting, pwede nyo pakita na out of the 3 months, ito lang ang attendance ng bata. Quiz average is 100% kasi nga po, na-perfect niya yung score niya kanina sa summative. Assignments, meron siyang 2 out of 3. Hindi pa napasa yung isa. So, meron tayong missing work. Nandito rin ang missing work ng bata. Assignment number 3. And a summary is 1 total, 1 missing assignment. 0 quizzes. Andito rin ang grade ng bata for their assignment. Ito yung binigay natin, 99% or 99 at saka 97. And meron tayong templated na recommendation.
Nandito na, priority should be given to complete the one missing task, which is this one. So, pwede nyo siyang sabihan na dapat tapusin mo na. Okay? So, kung gusto nyo magbigay ng teacher note is malalagay, may input dito. But it's for individual. So, paano mag-individual? Kasi ito po ay nakalist lahat ng learners natin. Andito lahat yung feedback natin. For example, si Kiernan, missing lahat yung assignments. Diba? So, for learners, individual learners, punta tayo sa learner dito sa taas and then click lang yung isang learner. And dito, pwede tayo maglagay ng note. So, let's say, alagay tayo ng note kay Kate. A personal note. Yan, save lang. Bale, dito yan. Okay? And before you print ito, kailangan meron siyang guardian. So, saan natin ilalagay yung guardian? You can have the parents to write their name dito and then mag-sign. Or sa loob ng app, pwede nating ipalagay sa learner sa kanilang dashboard yung pangalan ng guardian nila or parent. So, punta tayo saglit sa learner's dashboard. Ito yung kay Kate. Punta tayo sa upper right and then profile. Dito sa guardian, dito ilalagay yung pangalan. Parent of Kate. Andito yung pangalan ng guardian or parent. So, just update passcode. Yan. Close. Dibalik tayo dito. I-refresh lang natin. Refresh. Tapos, load summary. Ayan. Andito na yung name ni parent ng learner. This is the name of the parent of the learner. And kung makikita nyo, nandito pa rin yung personal note natin. Okay? So, ganyan yung silbi ng report. And then you can have it printed. Yan, pwede tayo mag-print summary. Individually, meron tayong mabibigay na summary sa learner. So, in 1A4, meron tayong isang progress report for every learner. So, ito yung pangalawa. Naka-black and white tayo. Pangalawa. Pangatlo. And pang-apat. Print nyo lang and then let the parents sign. Okay? And of course, ayan na, for the report, tayo sa board. So, halos tapos na tayo lahat, no? Tapos na tayo dito sa upper, except sa tools. Dito tayo sa board. Ang board naman is an announcement. Ito po ay announcement sa classroom. Dito lalagay lang tayo ng title. Siguro, pwede maglagay tayo ng review. The message is review your notes for the upcoming summative. So, that's going to be under a quiz. Pwede nyo ilagay sa quiz, sa assignment, or sa event. Or pwedeng reminder. Lagay na lang natin sa quiz and then maglagay tayo ng due date. It's Monday. Lagay na lang natin Monday. Then, pwede kayong mag-pin ng announcement sa top ng dashboard or just post the announcement. Lagay na lang natin pin and then post announcement. Ito na yung announcement. So, you can edit it or duplicate. So, pwede mag-edit and then i-edit nyo ulit dito. Or pwedeng i-delete kung ayaw nyo na yung announcement. So, itong announcement na to, mapupunta sa learner's dashboard. Ayan, wala pa dito, no? Kasi hindi pa tayo nag-refresh. Punta tayo sa dashboard ulit. Ayun. So, dito sa baba, makikita natin yung review. Ayan. Nakalagay announcement, review. So, yung ano natin, yung text hindi masyado mabasa, pero we are coming up with an update. Gamitin nyo muna yung default theme. Kung hindi nyo alam magpalit ng theme, punta tayo sa settings. Lagay nyo ito sa default. Save settings, okay. Ayan. Ito yung ano natin, yung note or announcement. Review your notes for the upcoming summative exam. Wala naman silang gagawin dyan. Parang ano lang, it's just a matter of notification sa mga learners.
So, yan yung sa board. Now, let's go back to, sa light lang muna ako. Let's go back to tools. Ang tools na meron tayo is ClassPulse, QBank, and Flipit. Ito po, you can just explore na. Ang ClassPulse po is may i-present tayong word sa screen. Then yung learners, pwede sila magbigay ng ideas about the word or terminology. Ang QBank naman is question bank. It's a bank for us to store our questions. Ang QBank po is automatic na kinukuha yung mga questions na nilalagay natin sa quiz. And ang Flipit is a flip card or parang flashcard na merong front and back. Pwede kayo maglagay ng any details sa front and then pag flinip, andun yung ibang details. So, hindi na natin i-discuss yung tools para matapos na tayo. We go now to, eto na lang, dalawa yung hindi natin natapos. Archive SEM and edit name. Ang edit name natin is, sa example lang is, na mali kayo ng encode sa mathematics dito. You can just edit. Try na mathematics, edit, and then save. Ayan, mathematics edit na dyan. And dito, mathematics edit na rin. Hindi mawawala yung data ng learners natin. Nandiyan pa rin. And of course, yung edit name, natapos na yan. Itong archive SEM naman is pagkatapos ng SEM or term na dapat yan eh. So, archive term na yan. So, pagkatapos ng term, so, patapos na yung term 1, dapat gumawa tayo ulit ng another classroom for term 2. Okay? So, archive meaning, try na archive natin to. Then, meron namang confirmation kung mag-archive tayo. So, create an end of SEM snapshot for science. The current classroom folder will be copied to data archive. Then, move out of rooms. Archive lang natin. And wala na siya. But if gusto nyo balikan, you can just go to archive rooms. Andito yung mga archive natin. And dito yung active rooms. Ito yung active, current active. And meron tayong delete. Meron tayong delete. Delete naman is, i-delete natin yung room, including all the data. So, once na na-delete nyo yan, hindi nyo na pwedeng balikan yung mga data. So, try natin i-delete to, yung nasa archive natin. Delete. Ayan, deletes. Ayan. Meron kayong notification na it cannot be undone. So, click lang ang delete. Wala na. Wala nang archive. Ang meron na lang is yung active room. And so, yeah. That's all for the whole tutorial of ClassSpark LMS. Kung may mga questions kayo for how you can work with ClassSpark LMS, please just comment down in the comment section. Mababasa natin yan from time to time. And then maglalagay din kami ng Google Sheet sa comment section or sa description for the updates. Kung saan nyo pwedeng ilagay yung mga recommendations nyo for the updates. Ano yung mga gusto nyong idagdag sa features. So, yun po. Thank you so much for supporting ClassSpark.